Magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat tayo ngayon ay pumasok na sa panahon ng karaniwang panahon, nagtapos na kahapon ang panahon ng muling pagkabuhay, ang Lunes pagkatapos ng Pentecostes ay pagdiriwang sa paggunita natin sa Mahal na Birhen bilang ina ng sambayanan. At magandang pagnilayan po yung pagkakalarawan sa Mahal na Birhen sa ating Ebanghelyo kung inyong napakinggan ng mabuti. Ang sabi po sa Ebanghelyo, si Maria nakitang nakatayo sa paanan ng krus. Nakatayo ang Mahal na Birhen sa paanan ng krus ni Jesus. Sa ating pong bawat pagdiriwang ng misa, may mga pagkakataong pong tayo ay nakaupo. Kagaya ngayon, nakaupo kayo, hindi ho para magpahinga, lalong hindi para matulog. Nakaupo kayo, bakit? Upang makapakinig. Minsan naman po, tayo ay nakaluhod. Hindi lamang upang taimtim na makapagdasal, kundi nakaluhod tayo upang papurihan at sambahin ng Diyos sa Kanyang kadakilaan. Mayroon namang panahon tayong tumatayo. Nakatayo tayo sa misa dahil matapos po tayong makinig, matapos po natin dakilain si Kristo, ang pagtayo ay maaaring ipakahulugan bilang ating kahandaan. Kahandaang gawin kung ano ang siyang inaasahan. That is why, like Mary, we are ready also to stand by. Just like the Virgin Mary, we are also expected to stand beside the cross of Jesus. Hindi ba't ganun po yung ginawa ng Mahal na Birhen? Tumayo. Nakatayo sa paanan ng krus. Ibig sabihin, handa po niyang palitan si Jesus sa pagkakapako. Handa po niyang akuin ang paghihirap ng kanyang anak. Nakahanda ang Mahal na Birhen na maipako din kasama ni Jesus. Nakatindig sa paanan ng krus hindi lamang upang pakinggan ang salita ng anak, hindi lamang upang dakilain si Jesus na nakabayubay, kundi nakatindig sa paanan ng krus upang samahan si Jesus sa kanyang paghihirap. Sa pagsama ni Maria kay Jesus, hindi naman po nawala yung krus, pero napawi ang lungkot. Napawi ang lungkot ng pag-iisa. Kung kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ang Mahal na Birhen bilang ina ng sambayanan, inaanyayahan din po tayong tumindig para kay Jesus. This celebration is not only to commemorate the Virgin Mary, but also in the same way, we are also being challenged and invited to stand by Jesus. Tumindig din para kay Jesus. At ngayon, kung ating tatanungin, ano po ba yung mga tinitindigan natin? Kapag sinabing tinitindigan, ano po ba yung mga pinaglalaban natin sa buhay? Kakatapos lamang po ng ating kapistahan. Kung tatanungin niyo ako, ano po yung pinaglaban ko sa kapistahan? Given na po yung maging masaya yung pista. Given na po yun. Given na po na maging maayos yung pista. Pero isang bagay po yung tinindigan ko. Ano po yun? Dapat kapag tayo ay masaya, dapat tayo ay nagkakaisa. Dapat dahil tayo may piyesta, dapat tayo ay nagkakaunawaan. Yun po yung aking tinindigan. Kung kaya nga po, alam niyo, tabi-tabi, magpapatabi ako. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan, yung iba hindi naman kay Maria tumindig. Yung iba ang tinindigan, yung pride. Yung iba ang tinindigan, yung poder. Yung iba ang tinindigan, yung sariling kagustuhan. Pero nakakalungkot, sa ngalan ng Mahal na Birhen. Pero ngayon, yung po yung totoong hamon. Ano ba yung mga pinaninindigan natin sa buhay?
Sige nga po, isa-isahin po ninyo. Yung iba naninindigan dahil sa pride. Yung iba naninindigan dahil sa kanilang galit. Kung kayo po'y maninindigan ng dahil sa galit at pride, ay naku, kawawa kayo. 5 taon pa ako dito. Papangit ho kayo. Totoo. Parang may pinanggagalingan. Naalala ko lang po talaga. Alam niyo, kagabi po, natulog po akong pagod na pagod, pero ang dami ko pong iniisip na magandang bagay. Hindi perpekto yung ating kapistahang nakalipas. Aminado naman ako doon, may mga bagay akong hindi nagawa, may mga bagay na hindi natapos. Pero alam niyo, masaya po ako. Bakit po? Sapagkat naniniwala ako, hindi man po perpekto yung ating pagdiriwang ng ating kapistahan, pero maraming tao ang nanindigan. Maraming tao ang nanindigan, hindi sa kanilang sariling pride. Nanindigan para sa kabutihan. Nanindigan para sa katapatan. Nanindigan para sa debosyon sa mahal na ina. At lagi ko po itong sasabihin sa inyo, marahil oo, tinutulungan ninyo ako, gumagawa kayo ng maraming magagandang bagay, pero hindi ho para sa akin yon. Para yun sa mahal na Birhen. Kung hindi ka magsisimba dito, sino bang inisnab mo? Ako? Kung magagalit ka sa akin dahil hindi kita napagbigyan, sinong hindi mo pinansin? Ako? Kaya, alam nyo, napakaganda, no? Sabi ko talagang inaayos ng Diyos yung takbo ng ating buhay. Abay, pansinin ninyo, kahapon nagdiwang tayo ng kapistahan ng mahal na Birhen, at ngayon, muli nang ipinapaalala sa atin, yung kapistahan na yan, walang saysay kung hindi ako ang nanay nyo. Yang kapistahan na yan, walang saysay kung hindi naman tayo nagkakaisa. Kaya maganda, napakaganda, mismo ang ebanghelyo na nagsasalita at nangungusap sa atin. Ano bang bagay ang mga tinitindigan natin? Ano po ba mga bagay na ipinaglalaban natin? Sa misang ito, pwede natin ipaglaban hindi lamang yung pride, hindi lamang yung gusto. Pwede natin ipaglaban ang pag-ibig natin kay Jesus. Pwede natin ipaglaban yung debosyon natin sa mahal na ina. Pwede natin ipaglaban yung paggawa ng mabuti. Pwede ipaglaban ang pagsusulong ng katotohanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, the Virgin Mary, our ina ng Peña Francia, the Queen and Mother of Paco, is asking us, for whom do you stand? Para kanino ka naninindigan? Para saan ang iyong bawat pinaglalaban? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tumayo tayo para kay Jesus. Manindigan tayo para sa Kanya. Let us stand by Jesus. Let us stand for Jesus. Maria, ina ng sambayanan, ipanalangin niyo po kami. Amen.